Meron ba kayong napapansing bago? Kasi parang naibaho yung galawan nila ngayon sa usual na ginagawa nila before. Kasi sa napapansin ko ngayon guys yung mga tinuturing nating kaaway ngayon, hindi ko talaga sukat akalain na yung mga taong yun, sila ang magtatanggol dito sa ating Pangulo, sa ating presidente, laban sa nanunupil ng ating bayan. At yung mga taong tinuturing nating kakampi noon, usually talagang hindi ko din inaasahan na sila pala yung magiging literal na kaaway natin ngayon. So, nandito ako sa point na kasi 'di ba nagsalita si Leila de Lima, si Risa Ontiveros na sinusuportahan nila ang ating pangulo at 'di ba pinagtanggol nila si President Bongbong Marcos laban sa pangiinsulto na ginawa ng spokesperson ng Chinese Foreign Ministry ng China. Talagang ako ay naninibago, and as of the moment nandito pa din ako sa point na parang nahirapan na akong magtiwala, 'di ba? Pero yung ginagawa nila, much better na yun, na sinusuportahan nila, binibigyan nilang importansya, nagsasecond demotion sila sa ginagawa, sa action ng ating presidente, kaysa naman sa ginagawa ng mga DDS na patuloy na sinisiraan ang image ng ating presidente sa loob man at sa labas ng bansa. So, napansin nyo ba guys? Ito, recap na lang natin Itong si Risa Ontiveros, ano yung sabi niya? 'Di ba? Nung ininsulto ang ating pangulo na mag-aral ka nga ng international law, kung ano yung history ng Taiwan at ng China, 'di ba? Ginanon talagang ininsulto malala ang ating presidente. Biruin mo, hindi lang to insulto sa ating presidente, kundi insulto din ito dito sa ating mga kapwa Pilipino. Partida ng ating pangulo nag-aral sa Oxford, tapos sinasabihan nila na mag-aral ka ulit. How much more pa kaya yung mga Pilipinong nag-aaral lamang sa bansang Pilipinas, 'di ba? Sa University ng Pilipinas. But then anyway, ito yung sabi ni Risa Ontiveros. Sabi niya, mas malala pa ang ginagawa niyong panghihimasok sa West Philippine Sea, mas malala pa yung ginagawa niyong pambubomba ng tubig, winawaterkano niyo kami, mas malala pa yung pagsira niyo ng mga shells namin, mas malala pa yung paglalagay niya ng floating barrier, at mas malala yung pagbabangga nyo sa aming mga vessels. Tapos, nag-congratulate lang ang ating Pangulo. Naghimutok kayo sa galit. 'Di ba? And si former Senator Leila de Lima and attorney, 'di ba? Sinuportahan niya din ang ating presidente na wala kayong karapatan kung ano yung sasabihin namin. Wala kayong karapatang diktahan kami. 'Di ba? Lalo pat presidente yung pinagsasabihan nyo. Hindi tama yung ginagawa nyong pang-iinsulto. 'Di ba talagang as of the moment napaisip ako na nakaka-proud din pala sila kahit papaano, no? Hindi yung parang, hindi ko naman sinasabi na nagpapalakas sila sa ating presidente, but you know, yung pag-iisip na nila na yun, dati pa yun na gusto nilang ipagtanggol ang ating bayan. 'Di ba? Kasi tayo nabudol tayo sa sinabi na sige, pag lumaban tayo sa China, gigirahin nila tayo, 'di ba? Yan yung binuo na kaisipan sa atin ng mga Duterte na kapag ginalaw natin ang China, kapag hindi natin sila hinayaan sa gusto nila, abay gigirahin tayo. Syempre, 'di ba? Ayaw natin ng gera. So, yun yung tinanim na mindset, 'di ba? Ni Digong sa utak ng mga mamamayang Pilipino. But sa akin, naging eye-opener talaga itong si President Bongbong Marcos. You know what? Kasi dati yung believe ko ganun Huwag natin ano yun yan. Pinapagtanggol ko pa nga si Digong. So, what if girahin tayo, gaito ganyan. Pero nung si Pangulong PBBM na, hindi naman pala. 'Di ba? Sabi nga ni Digong, sige maglagay kayo ng warship dyan sa West Philippines. Sige, girahin tayo. Pero nung naglagay si President Bongbong Marcos, ginera ba tayo? 'Di ba wala? Siyempre, pinagpagtanggol niya lamang ang ating bayan laban sa mga mananakop ng teritoryo kasi inuunti-unti na nila kasi nung panahon ni Digong ay hindi tayo pumapalag. You know what? Na-amaze lang talaga ako dito kila Senator Risa Ontiveros at Leila de Lima kasi sila yung mga babaeng palaban. Imagine nasaan yung babaeng nanuntok ng sheriff? 'Di ba? Yung babaeng nagtatapang-tapangan. Nasaan siya sa panahon na kailangan siya ng ating Pangulo?
Nasaan din yung dating Pangulo na nagmumura? Malakas lang ang pananakot sa kapwa Pilipino, pero wala ding satsat sa usaping West Philippines Sea. Ito ngayon nakakagalit guys, pakita ko sa inyo Kasi si Sara nagsalita siya. Ito yung sabi niya. Basahin nyo guys. Nasaan na yun? Parang nawala. Sa usaping international issue, ito. On Russia and Ukraine, nagsalita siya. On Israel and Hamas, nagsalita din siya. Pero sa West Philippine Sea, tahimik. Si Paulo Duterte, na umiiyak nung nawala, natanggalan ng 2 billion budget, nakita natin na nagpa-expose. Nakita natin na nag-ingay. 'Di ba? Pero sa usaping international issue, hindi man lang pinagtanggol ng presidente. 'Di ba? Talaga nga namang nakakagalit yung mga ganito. Biruin mo, ikaw dapat na vice-presidente ang nagtatanggol sa ating presidente kasi ikaw yung kanyang pinakaasawa na, 'di ba? Dito sa ating lipunan, sa ating bayan. Kaso wala yung mga anak, 'di ba? Sabi na lang natin, father figure itong si Pangulong PBBM, mother figure itong si Sara Duterte at yung mga senador, mga anak, 'di ba? Mga junakis nila. Wala Mas matatapang pa yung mga mabababa yung level. Kasi 'di ba mas mataas yung yung vice-presidente kaysa sa senator. Mas mataas pa ang vice-presidente kaysa sa attorney. 'Di ba? Pero bakit tila baga si Leila de Lima, si Risa Ontiveros lamang ang naglakas ng loob sa mga babae. Sa mga lalaki naman si J. Batong Bakal at si DND Gibo Chodoro. So expected na din natin yan yung kay Gibo kasi talagang anti-China yan. Pero hindi ko talaga ma-expect na itong mga legitimate na dilawan, sila pa tong nagtanggol. Hindi ko lang ma-imagine. Tapos yung mga taong ine-expect nating magtatanggol, nakasiper ang bunganga. Bakit naman ganun? 'Di ba? International issue din yan, yung West Philippine Sea. Bakit naman parang tila baga nabusila ng inyong mga bibig? Ba't parang tahimik? Ano bang meron? 'Di ba? Bayan natin 'to. Ito yung inilaban sa atin ng ating mga ninuno. Ba't hindi nyo sinusuportahan ng ating presidente, ang ating pangulo? Nakakaiyak isipin. 'Di ba? So ngayon guys, nandito na tayo sa point na yung mga dilaw, ang mga nagtatanggol kay Pangulong PBBM, siguro I think para sa akin, actually hindi madaling magtiwala, pero nandun ako sa point na humahanga na ako sa kanila. Na-amaze na ako. So, hindi pa ako nagbibigay ng fully trust sa kanila, pero I was amazed sa mga ginagawa nilang pag-defend sa ating presidente. And I hope na sana magtuloy-tuloy pa ho ito. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.